Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lamang munang basahin ang isa nating hindi ko ito tinuturing na baser. Isa itong critics. Okay, si Colt_733. Actually, nakatatlong comment na siya pero hindi ko pinapansin. Yung unang comment niya ay, Sir, kapag po ba na-involve ang mga subscribers mo sa isang legal battle at ibalik sa iyo ang sisi dahil sa nakinig sila sa yung mga legal payo, ibabalik mo ba ang sisi sa Google din? Asking for a friend. Salamat po. Hindi ko na ito pinasin kasi magiging diskusyon lang ito eh. At saka hindi naman ito ng ating pagtuturo. At saka naghihintay din ako kung may babalik ba sa atin. Okay, so hindi ko na ito pinansin. Yung pangalawang comment niya ay hayop sa talino ang Google. Maliban sa maramihan ang sagot, iba-iba pa ang sagot. Marami naman tayo natutunan sa Google. So hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa Google. Kung hindi kayo naniniwala, lagi ko sinasabi, kung hindi kayo naniniwala sa Google, ay bahala na kayo dyan. So, dito ako medyo na-alarma sa huli niyang comment. At ito ang bibigyan natin ng reaction. Kasi, marami na siyang comment sa atin na pilit niya tayong hinahanapan ng pagkakamali o butas. Hindi ko naman sinasabi na tayo perfect. Pero, hindi ko rin naman kayo pinipilit na kayo maniwala sa akin. Dahil dun sa may nagtanong sa atin na paano mag-zero ng red dot na hindi mo na iputok dahil wala ka sa firing range. So, nag-comment siya dito. Ang sabi niya, mawalang galang na pero nakakabubo yata ang instruction na yan. So, parang nakakabubo daw yung turo natin. So, medyo nakakabubo daw. Ang sabi niya ay, Borsighter is the best route. Pero, may pero pa siya. If not available, tanggalin ang BCG and lock through the bore, saka i-align ang red dot doon sa spot na nakita mo sa bore alignment. So bago natin sagutin yan, special ko lang pasasalamatan si Noli Peace America dahil muling nagpadala sa ating premiere videos at ako'y natutuwa sa iyo, sir, at nagagalak na hindi mo nakakalimutan yung ating mga beneficiaries. At isang malaking pagtulong na naman ang iyong nagawa. So yan, at salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Okay, so puntahan na natin yan. Yang na yan, kasi baka nakakabubo yung turo natin eh. So, unang-una, may yung yung Borsight na yan, yung Borsighter na yan, ay meron din ako niyan. At meron din ako. At sasabihin ko siya kung bakit hindi ko tinuro yan. Pero gusto ko rin munang basahin yung isang comment ng isang may utak. Dito makukumpara natin sa dalawa ang may utak. Ito si Ming 77. Ang sabi ni Ming 77, may suggestion ako dyan. May suggestion yung kanya. Gumamit ka ng laser bore sighter o pareho, laser bore sighter. Pero ang sabi niya ay, di siya 100%. Hindi siya 100% accurate, pero konting bala na lang adjustment ang gagawin mo pag nasa range ka na. So, yan ang may utak. dahil alam niya na hindi 100% eh. Kumbaga yan ay reference. Reference talaga yan. At alam ko rin gumamit niyan. Okay. So, diyan mo natin malalaman na kung sino ang meron at ang may utak at walang utak. So, baka sabihin naman na Okay, ito na yung sabihin ko lang sa inyo, year 2000, nag-abroad ako, pumunta ako ng Saudi. Ito, parang ayaw nga ito magkukwento ng mga ganito eh. Ito yung mga prueba ko na ako'y nagtrabaho dyan sa Al-Hadaf Company. Ako yan, gumagawa ng baril na yan. Gamit ko ang lathe machine. Okay, ito pa yung mga ginagawa namin doon. Gumagawa ko ng stock. Ang mga customer namin dyan ay mga Arabo. Yan, gumagawa kami ng baril dyan. Nagbublo ito. Ito, nagbublo. Mga helper ko yan. So, ayan.
Kaya hindi ako gumagamit ng laser bore sighter na yan. Hindi talaga accurate yan. Dahil kung hindi mo alam ang trajectory, okay, ang bullet trajectory, pag hindi mo alam, kasi ang laser diretso yan. At saka, pag hindi ka marunong gumamit ng bore sighter na yan, ay hindi mo mapiperfect yan. Hindi mo talaga mapiperfect yan. Gumamit na rin ako ng mga dummy bullet na may laser na sinasalpak pang rifle. Sinasalpak sa chamber. Meron na rin ako niyan. Papakita ko sa yung picture, ha. Ay, wala pala akong picture dito. Hindi ko na picturean. So, yan. At itong company na ito ay nagbibenta kami ng ang kalimitan namin ditong binibenta yung mga scope, rifle scope. So, siyempre, pag bumili siya ng rifle scope, ay ipapakabit sa iyo ngayon at ipapasiro na rin yung scope na binili. So, ang mangyayari niyan, pag gumagamit ako nung laser bore, yung laser na yan, ay nirereklamo lagi sa akin na hindi daw maganda yung hindi daw magandang pagkasiro. So, ganito ang ginagawa ko. Kaya ako nalaman yung aking technique na yan. Tinatanong ko sa kanila, front sight, rear sight, PMOS kila? Ibig sabihin nun ay may problema ba ang iyong front sight, rear sight? Pag relate dito yung mga taga Middle East. Pag sinabi, PMOS muskil. Sasabihin nila, ituturo mo lang ito. Hada muskil? PMOS. Sabi mo sa Arabo. Ano hada PMOS. Sabi niya, gusto ko yung lagyan mo lamang yan ng scope. Yung mga ganun. Mahina ako sa Arabic, sa totoo lang. Kahit ako ay 25 years nang nasa Middle East. So, yun ang natutunan ko dyan. So, kaya ang ginagawa ko dyan, yun ang itinuro ko. Pag walang problema ang front sight, rear sight mo, ay tested na kasi yan eh. Tested na yan. Yan ay fact. Yan ay facts na yan. Yan ang katotohanan na yan. Na yan ay nasa zero na yan. Yun ang katotohanan yan eh. Kaya doon ako kumukuha ng reference sa front sight, rear sight. Kasi nga, pag sinilip mo yan sa bore, at hindi mo alam yung trajectory niyan, ligaw ka. Hindi mo mapapatama yan. Okay, tingnan natin yung comment niya. Papakita ko lang sa inyo yung comment niya. May comment pa siya sa bandang huli. Sabi niya, mawalang galang na pero nakakabubuyat ay ang instruction na niyan. Bore sighter is the best route, pero if not available tanggalin ang BCG and look, tanggalin and look through the bore, saka i-align ang red dot doon sa spot na nakita mo sa bore alignment. Okay, sisilip ka ngayon sa bore para makita mo kung saan yung spot na nakita mo sa bore. Ito yung ginamit ko, ha. Ito yung ginamit ko. Tingnan mo yung bore kung makikita mo. Makikita mo yung bore dyan pag sinilip mo. Yan. Ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng tinapay ay pandesal. Paano mo masisilip ang bore dyan? Look through the bore para makita mo yung spot dun sa Paano mo makikita dyan? Lahat ba ng baril ay bolt action? Yan ang sinasabi ko. Pag kulang ang inyong kaalaman at kayo tira ng tira, kaya nga ang turo ko ay practicality. Sa experience ko, practical ang the best. Paano mo masisilip ang bore dyan? Sige nga, hindi naman lahat yan ay bolt action. Hindi naman lahat paano yung mga pistol, revolver, yan, paano mo magagawa yung gusto mo? Yan ang sinasabi ko. Paano mo masilip yan?
kahit mo pa yan ay masilip dyan. Halimbawa, masilip mo na yan, parang laser din. Eh yung trajectory niyan, alam mo ba kung ano yung trajectory? Yan, punta tayo. Actually, tinuro ko na itong trajectory na to eh. Okay, ito yung trajectory. Balik tayo sa trajectory ngayon. Ito. Ayan o. Ay. Hindi makita masyado eh. Dali. Yan. Kita niyo yung trajectory. Kita ninyo itong line na ito. Yan yung trajectory. Hindi naman tuwid ang bala eh. Hindi naman tuwid ang bala. Ito ang laser line oh. Ito ang laser line, ito. Itong nasa taas nitong trajectory line. Pero, pag sinilip mo yun sa site, parehong doon ang, ayan o, doon ang takbo niya, no? Pag ito ang, pag sinilip mo dito ang, malayo na yan eh. Ayan o. Oh. Ito ang ng site. Ay, pag ganyan ang takbo ng bala eh. Oh. Ito yung baril eh. Papakita ko sa inyo na mas maliwanag ah. Ito, mas maliwanag to. Ayan o. Paliwanag ko sa inyo. Ito yung bore sight. Ito yung bore sight ng baril. Itong diretsyo na ito. Pero, ang takbo ng bala ay pag ganun eh. Pag ganun, yun yung trajectory. Dahil nga sa gravity. Kasi, ang bala ay bumababa. Papakita ko sa inyo kung paano bumababa ang bala. Ito, mas maliwanag to. O, yan o. Ito yung kanyang sight. Ayan o. Ay, ang trajectory, gumaganon eh. Parang rainbow. Parang rainbow. So, another topic ito. At actually, tinuro ko na ito sa Tinuro ko na ito sa saan ka ba ito tinuro? Naituro ko na to. Ito pala yung ito yung boresighter. Ito naman yung sa yung sa chamber. Yan meron na rin ako niyan, gumagamit ako niyan. So ayan, ito yung trajectory. Ito Kita ninyo ang Ito yung linya ng bore sight. Ito ang linya ng bore sight. Yun, linya ng bore sight yan. Tingnan ninyo ang trajectory ha. Paglabas ng bala sa baril, umangat ng konti. Umangat ng konti yan ha. Ayan umangat ng konti. Pagdating sa mga 25 yards, nagtama. Nagtama dun sa linya ng bore sight. Yan, nagtama na. Ito. Pagdating sa 30 yards, bumaba ng konti. Ito yung takbo ng bala eh. Ito na yung takbo ng bala. Ito. Takbo ng bala yan. Pagdating sa 40 yards, bumaba na siya ng mga nasa mga kasi ito 3 inches ito eh. Ito na yung binabay. 3 inches. Bumaba na siya ng pagdating sa 40 yards, bumaba na siya ng halos ay nasa 1 inch na. At pagdating sa 50 yards, bumaba na siya ng halos 3 inches na. Okay? Pagdating sa 60 yards, bumaba na siya ng nasa 5 inches na yan. Ang binaba niya, ito inches. Okay, pagdating sa 70 yards, bumaba na siya ng ito ang takbo ng balay. Bumaba na siya ng 6, mahigit na 6 inches. Ito. Pagdating sa 80 yards, bumaba na siya ng nasa 9. Mahigit na 9 inches. O, pag dumating sa 90 yards, bumaba na siya ng nasa mahigit na 12 inches. Okay? Ayan na. At pagdating sa 100 yards, ando na halos na siya, nasa 50 na siya. Pagdating sa ito ay trajectory ng
bala ng 45 ACP. Hindi naman yan pare-pareho. O sasabihin naman, di pare-pareho ang sagot ng hindi naman pare-pareho ang sagot ng Google. Okay, hindi ko naman kayo sinasabi na maniwala kayo sa Google, pero eksperto ang gumawa nito. Ito ay science. Science ito. So itong linya na ito, ang linya ng Boresight. Ito, straight ang linya ng Boresight. Pero ang bala, pag lumabas sa dulo ng barrel, ay umaangat ng konti. Umaangat yan ng konti dahil sa power. Umaangat ng konti yan dahil sa power. Pagdating sa 20 rounds, aalign yan. Aalign yan sa Boresight. O so maganda lamang yan. Kung yan ay nasa 30 yards. Sa 30 yards, napaka-effective niyan. Pero pag dumating na sa 40, 50, 60, 70, 80, 90, ayan na. Pababa na ng pababa yung bala na yan. So, pagka kaya hindi ko yan tinuro. Kaya hindi ko itinuro yan. At yan naman ay na-discuss na natin yan. Mas reliable pa rin ang sight kasi yan, yung sight alignment na yan, yan na yung facts na yan, yan ang katotohanan. Maliban lamang kung wala sa zero ang inyong sight. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga customer, kung may problema ang front at saka rear sight. Kung walang problema ang front at saka rear sight, ay diyan talaga ako nagbabase. Kasi ano na yan kumbaga yan ay natesting mo na yan nasiro na yan. At ang mga baril na galing sa factory yan ay nakasiro na. Nakasiro na yan. Okay, so siyempre yung baril mo, bago mo pakabitan niya ng laser, ng dot, ng red dot, ayan ay nagamit mo na yan. Nagamit mo na ang sight niyan. So, reliable yung sight mo niyan. So, doon na rin ako nagbabase sa sight. Doon na rin ako nagbabase sa sight. So, ayan. Kung sa tingin ninyo ay nakakabubo yung aking turo, ay baka hindi ninyo gaanong naintindihan. So, pasensya na kung hindi ninyo naintindihan. So, yun ang aking experience At pag ako'y nagturo, practical ang turo ko. Mas ako sa practical na pagtuturo. Hindi na yung bibili ka pa nung Boresighter na, yung mga Boresighter na yan, gagastos ka pa ng nasa 1,000 para mo lamang may sight yung baril mo. Tapos, sayang lang yun. Magagawa mo naman ng wala ka nun. Pwede yung na yun hanggang nasa 30 yards. Hanggang sa nasa 30 yards ang trajectory. Pwedeng straight pa. Okay, so hindi ko lang alam kung bakit si Mr. Chris S ay gigil sa ating mga video. Okay, pinopromote ko yung YouTube channel ni Colt 773. Chris S. Suportahan ninyo. At may YouTube channel din siya. Ako naman hindi ako nakikipag-away, hindi ako. Actually, umiwas ako sa mga debate kaya hindi ko na nga siya sinasagot dyan. Dahil ako ay gumawa ng YouTube channel, sinasabi ko palagi na hindi para makipagmatalinuhan sa inyo. Sinasabi ko lamang yung aking maliit na kaalaman, yung aking experience. Hindi ko naman ituturo sa inyo kung hindi ko naranasan yan. Experience ko yan Kung may experience kayong iba, experience ninyo yun. Pero hindi ako nakikipagmagalingan sa experience ninyo. Pero kung sasabihin ninyo na nakakabubo yung aking turo, medyo hindi ako sasang-ayon. Kasi hindi naman sa palagay ko, hindi naman ako bubo. At hindi naman ako gagawa ng YouTube channel ko, ako ay bubo. Okay, so maraming salamat sa inyo. At nilinaw ko lamang itong bagay na ito para magkamirong kayo at timbangin ninyo kung alin ang totoo at tama. At sinasabi ko rin lagi sa inyo, mag-research pa rin kayo. I-research ninyo ang trajectory. At saka ballistic trajectory. Kahit ako ngayon, hanggang ngayon ako nagre-research pa rin. Hindi ko sinasabing alam ko ng lahat. Kaya nga pag may sa akin, may nag-comment, pinupuri ko. Kamukha ni Ming.
tama yung kanya, hindi 100%. Naranasan ko yan, hindi 100% yan. Oh, lalo na kung ang inyong mga baril ay may nozzle brake. Hindi man magiging 100% niya, lalagyan ninyo yung Borsighter sight. Hindi. Kahit pa yung mga laser sight na nilalagay sa chamber, nakagamit na rin ako niyan. Lahat yan nagamit ko na. From 2000, year 2000 hanggang sa ngayon. Hindi ko pinagyayabang pero may experience tayo dyan. At yung ating experience na yan ay ibinabahagi ko sa inyo para makatulong din. Okay, hanggang dito na lamang at hindi ko na pahabain ang ating discussion. Siguro naman ay nakuha na ninyo aking ibig sabihin. At ang gusto ko lamang ay pag-aralan din ninyo ang bullet trajectory at yung ballistic trajectory. Mag-research kayo dyan para malaman ninyo kung ano yan. At anong pagkakaiba niyan sa mga laser, Borsighter na yan. Okay? Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.